pala yun, yung Jesus at saka Kristo. Tandaan nyo, ganito ha, nung bautismo siya. Kaya nga, magkaibang katauhan pala yung Jesus at Sa saka pagproseso, nagkakaiba yun. Yes, magkaiba yun. Pero kalaunan, dalawang sa katauhan Acts, Ganito, para maintindihan. Oo, dalawang katauhan Jesus siya hanggang lumaki, Jesus o Emmanuel, no? Nung tumanggap siya ng kanyang revelasyon, yung binunyagan na siya doon ni John the Baptist, doon nagsimula yung kanyang ministry, kung tawagin natin, ministry. Totoo yan, di ba, Professor? Bumaba. O, di ba? Tanda Tama niyo yan, nung tama. siya ay... Opo. tama. Sabi doon Iiwan ko lang dito sa mga Oo, tama. di ba? Goods yan. Good, Ay, oh. bumaba, Ngayon lang sabi. tumama si Nehel. Ano? Sa unang pagkakataon, ngayon lang tumama si Nehel. Sandali pa na muna si Nehel. Sige, ganito. Paano naging Jesus Christ? Ganito. Nung nabautismuhan na kasi siya, nakalagay sa Biblia yan, and the heavens were open. Sabi niya, and ascend the Spirit of God like a dove. Doon lang bumaba sa kanya yung Holy Spirit of God. Amen. Sangayon At ko dyan. doon nagsimula yung pagiging Sa wakas, Christ niya. tumama rin si Nehel. Kaya nga, magtatanong lang Doon ako. niya lang Kasi din di ko alam nalaman na siya pala yung Kristo. Magtatanong lang ako kasi di ko alam na di ko alam yung ganun pala. Anong sikta mo? Ano pinaniban mo? Di ba yung Christ ay title yan? Titulo? Correct. Title yan. So, hindi pa pala siya Kristo na pinanganak siya. So, nagkaroon ng bago. Halimbawa, ako, pinanganak akong tao lang. Tapos, nung Naging presidente ka. ganon, presidente Oo. pala yun. So, bakit Naging- sinabi doon sa bakit doon sa Isaiah 9:6 sinabi, tatawagin siyang makapangyarihang Diyos? Okay, kasi propesya yan. Tapos Sa darating tinawag na na rin siyang panahon. sa tiyan pa lang ni Maria, tinawag na siyang Panginoon. Okay, dahil Nung nakikita tinawag na yung siyang kanyang... Panginoon, hindi pa siya ikuluan. Hindi pa, wala pa. Bakit tinawag siya na Panginoon? Tinawag siya dahil nakikita na ito yung magiging destiny niya. Kaya nga, Pero hindi pa, wala pa. Nakikita pa lang, parang ikaw. Nakikita ko na magiging presidente ka sa balang panahon. Tatawagin na ba kitang presidente ngayon? hindi. Sino Kasi maniniwala? yung pangalan sa tiyan na tinawag na siyang Panginoon eh. Sabi Correct. di ba sa kanya sabi di ba ni Elizabeth, nagagalak at Vision kasi yan. dinalaw ako ng ina ng aking Panginoon. Ano na Elizabeth? So hindi pa ba yun anointed siya doon? Hindi pa. Bakit tinawag mo siya Panginoon? Maricel yata to eh. Maricel, ikaw ba yan? Maricel? Maricel, ikaw ba yan? Kung halimbawa, Maricel? Ng Jehovah? May sabi. Kasi hindi siya tinawag na Jesus. Dapat sana sabihin na nagagalak ako at Maricel, ikaw ba yan? Maricel? dapat sana nagagalak ako at dinalaw ako ng Okay. Isa tayo. Kung intindihin nating maigi kasi, may kapanahunan kung kailan nagsimula ang kanyang tinatawag nating ministry. Kaya nga sa Biblia, wala tayong record na pangangaral niya sa panahon na 7 years old siya. Even though nakikita ang kakaibang pagkatao niya. Pero hindi pa siya nangangaral. Nakikipag-usap siya noon sa mga matatalino na parang ang talino nito kakaiba. Pero hindi siya nangangaral. Wala pa. Di niya sinasabing, bata pa lang siya, sasabihin na ba niya na ako ang Kristo? Ako'y anak ng Diyos? Hindi. Wala pa siyang binabanggit yan. Kaya nga sinasabi natin na yung ministry ni Jesus Christ ay tumagal lamang ng 3 taon. At yung pagtanggap niya ng bautismo ay doon nagsimula na tinanggap niya ang pagsisimula ng kanyang ministry bilang isang sugo ng Diyos, bilang hinirang ng Diyos na ang kanyang titulo na dadalhin ay Christ.
doon nagsimula na tatawagin siyang Christ. Yan ang kahulugan niyan at totoong pangyari. Even though, nung baby pa siya, wala pa nga siyang, hindi pa nga sinisilang may nakikita na darating na ito yung mangyayari. Kaya nga, even nung nasa sinapupunan, sinasabi nyo, alam na nila na siya yung pangako. Pero, tatawagin ko na ba siyang Kristo ngayon pa lang? No. Yan ay vision kasi, no? Yung kung si Isaiah ang nagsabi niyan, vision niya yon. So, hindi pa niya pwedeng ipangalandakan. May binibitawan lang siya na ito yung Panginoon na parang mangyayaring magaganap. Pero hindi siya po pwedeng magpahayag siya mismo. Bakit? Hindi siya authorized. Kaya nga even si John the Baptist, pagkakita pa lang niya kay Kristo, alam niya na siya yun. Pero, anong sabi ni Kristo? Gawin mo lang yung trabaho mo. See? Nakikita na kung sino siya, pero wala silang karapatan na silang magpahayag. Si Kristo lamang kasi magsisimula ang pagpapahayag na yan. Kaya nga, nung binitawan na ni Kristo, ako ang Kristo, na ang sino mang kumilala ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon na tayo dapat maniwala. Dahil walang pwedeng sino man, even nakikita na nga siya, na siya na nga. Kahit tayo, kung may Oh, 'di ba nakamute kasi kanina ako. Sabi niyo sa aral niyo, naging Kristo lang siya nung binautismuhan. Di ba malinaw naman na doon pa lang sa sinapupunan pa lang ni Maria o kahit pa lang doon sa Old Testament, tinawag na nga siyang isisilang ang makapangyarihang Diyos, di ba? Sa Isaiah 9:6. So bakit tinawag siya doon na makapangyarihang Diyos kung naging Kristo lang siya nung nabautismuhan siya? Pagdating doon sa New Testament, tinawag na siyang Panginoon. Ang Panginoon ba ay isang titulo o hindi? Sabi niya naging anointed lang siya nung nabautismuhan. Mali yun. Kasi doon pa lang, ayon sa Trinity na paaral, no? Sa sinapupunan pa lang siya, ipangalawang persona na siya, nag-exist na siya doon. Dito lang siya naging nagkatawang tao nung ipinanganak siya, pero Diyos pa rin siya. Ibig sabihin, naging Diyos pala siya nung nabautismuhan lang. So, ibang katauhan pala yun. Una, Jesus siya, naging Christ. Mali ata yun, aral niya, no? Mali yan. Sa banal na Trinidad, ang Diyos anak, nagkatawang tao na at ganap na Diyos. Ganap na tao mula sa kanyang paglilihi. Kaya nga sabi ni Elizabeth, nagagalak ako na dinalaw ako ng ina ng aking Panginoon. Tinawag na siyang Panginoon. No? Tinawag na siyang doon palang Panginoon pa lang. No? So, mali, ewan ko lang, no? Ngayon ko lang narinig yung aral na yan, na naging Christ pala, nagkaroon pa lang siya, nung nabautismuhan siya. So, nabigla ako sa aral niya, no? Kasi doon pa lang sa Old Testament, sinawag na siyang makapangyarihang Diyos. Tapos, mabautismuhan pa lang siya, saka pa lang siya naging Christ. Diba? Anong aral yan na ganyan? Historian daw, sabi nila. Historian daw yan na aral. Naku, mga heretiko yan noong mga panahon. Noong panahon ng mga unang Kristiyano. No? Doon sa Council of Nicaea at saka Council of Trent, pinaglalaban yung mga historian na yan. Kasi mali nga yung turo nila. Kasi doon pa lang sa sinapupunan ng ina ni Maria, Diyos na siya doon. Diyos na siya, nag-exist na siya. Kasi sabi pa nga ni Kristo, ako ang simula at ang wakas. Sabi niya, sa pahayag, ako ang simula at ang wakas. So kung naging Kristo pa lang siya,
Okay, ako na, no? Ang unawa pala ni Annabel ay yung Kristo niya dumaan sa puwerta ni Maria. Sagwa-sagwa naman, no? Napakasagwa naman kung yung Kristo ng Diyos, no? Yung anak ng Diyos dadaan sa puwerta. Napakasagwa naman yan, sister. Napakasagwa ng Kristo mo. O ngayon, basahin natin. Kung mayroon bang nabanggit na Kristo rito. Mateo 1:21-23, basahin natin. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Jesus pala, hindi Kristo. Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Oh? Yung ipapanganak, tinatawag palang Jesus. No, doon sa tiyan ni Maria. Ngayon, tanong, ano ang gagawin? Annabel, ito ang tanong sa iyo, ha? Ano ang gagawin ni Kristo doon sa loob ng tiyan ni Maria? 9 months, anong gagawin niya sa loob? Ha? 9 months mananatili lang siya sa loob? Pambihirang kaisipan yan. No? Hindi kasi alam ni Annabel yung proseso ng pagparito ng anak ng Diyos. Bibigyan kita ng aral, dalisay na aral. Ito, Hebreo 10:5. Ito, pakatandaan mo, ha? Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. O ayan, ano sabi? Mayroon palang katawan na inihanda ang Diyos na papasukan ng anak. Alin yon? Yung Jesus, lalapag siya doon. Lalapag kasi doon. O, basahin natin, ha. Lalapag, ha. Ito, ha. Mateo 3:16-17. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. At narito, nang abuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa kalapati na lumalapag sa kanya. Doon pala lumapag nung nabautismohan na itong si Jesus. Ano? Anong nangyari kay Jesus? Anong nangyari doon? Anong nangyari kay Jesus? Ito, basahin natin, ha. Acts 2:36. Kung anong nangyari kay Jesus. Pakatalastasin nga ng buong angkan ng Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon. Ayun, ako na. Ito, magandang topic ito, no? Alam nyo, yung binabanggit sa propesya sa Isaiah, sa Mateo, Lucas, yun ay kabuuan doon sa ilog ng Jordan na nang mabautismuhan siya. Doon yun ang kabuuan, no, yun, yung mga sinasabi na anak ng Diyos. Doon yun na yung Kristo na yun. Doon yun ang kabuuan doon sa mabautismuhan siya, pinahiran siya. Hinahalal siya. Yun na yun ang kabuuan doon sa ilog ng Jordan. Kaya doon siya, yung bumaba doon na espiritu na lumapag sa kanya, yun ang anak ng Diyos. Kaya sinabi doon, ngayon, kaya nga nananahan na sa kanya eh. Ngayon, nung nanahan na sa kanya, pumasok na. Bababa lang natin sa pinakahuli, doon siya tinawag ng ama na ito ang sinisinta kong anak. Kasi doon sa simula nang ipinanganak siya, hindi pa naman siya tinawag ng ama na ng tinig eh. Although may sinasabi ang mga apostol o mga si Elias na si Isaias na ito ang anak ng Diyos. Pero ang ama mismo, wala tayong mababasa na ang ama mismo nagsalita na ito sinisinta kong anak. Doon lang yung tinawag na nang bumaba na ang espiritu na lumapag sa kanya. Doon yung naganap na kasi sa kapanahonan isusuguin yung anak. Pakasugo ng anak noon, isusugo noon sa Galacia 4:4, isang katawan na ang inihanda yung ipapanganak ni Maria. Doon yung papasok doon. Doon yung naganap sa ilog ng Jordan. Yung mga sinasabi niyo na sa bakit sa Isaias mayroon tinatawag
Mga propesiya lang yun, pero yung ang kabuuan nun, papasok yun doon, na tinatawagin ng ama na ito ang sinisinta kong anak. Doon na yun sa ilog ng Jordan na yun ang ikaw ang Kristo. Kaya sabi, ikaw ang Kristo, sabi ni Juan, ang anak ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, sino ako? Sabi, ngayon, sino ako? Sabi niya, doon na tayo sa direkta. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ngayon, doon siya nagpasimulang mag-aral. Kaya lang, continue lang natin yung ano. Kaya mali yung paniniwala na nasa loob doon lang sa loob ng tiyan, doon nagkatawang tao. Mali yun, kasi sa antikristo yan kung nating pag-aralan. Doon sa loob ng tiyan ni Maria, doon ang nagkatawang tao. Kasi nga bumaba siya. Kasi hindi pa naman siya simula ng bata, hindi pa naman siya pinahiran hindi pa naman siya pinahiran. Doon lang pinahiran niya nung nabautismo sa ilog ng Jordan na lumapag ang kalapati. Lumapag yung espiritu kasi may kalapati nga doon nakalagay. Nasaan yung kalapati? Espiritu yun nalintulad lang. Pero yun ang kabuuan na sinasabi niya natin na bakit may ganon. Yun. Ayun, salamat, no. Susugan ko lang po ang aking kapatid na si Annabel, no. Ang hirap kasi dito, pinapairal kagad yung maling unawa at nagkakaroon kagad din tawag na blasphemy. Napakawalang kwenta daw ng Kristo ng Katoliko. Hindi ko alam kung meron silang theology. Siguro meron silang theology. In Christian theology, binanggit niya rito na isang hakatawan daw ang hinihanda sa Panginoong Jesus. Mahina ang iyong unawa dyan. Literal mong inuunawa pala yan. In Christian theology, ang Diyos, nung siya'y magkatawan tao, ang ibig sabihin nito, meron siyang dinagdag na nature. Aside sa pagiging meron siyang divine nature, nagdagdag siya ng isang nature of humanity. Kailangan niyang maisilang sa maging tao at dumaan siya sa proseso ng magiging tao. Sinabi kanina ni Sword na napakawalang kwenta daw ng Kristo ng Katoliko dahil dumaan daw sa puwerta. Ito ay mga maling kaisipan, Si Kristo ay pinagbuntis ni Maria si Jesus ng 9 na buwan. Dumating ang kanyang panganganak na mababasa natin sa Lucas chapter 2 verse 6 to 7. Ang babae ba kapag nanganganak, ikaw ba, Sword, nung ikaw ba ay sinilang, saan ka ba lumabas? Sa puwerta ba o sa butas ng puwet ng nanay mo? Panigurado lumabas ka doon sa puwertang yun. Ganon din ang proseso ng pagiging tao ng Panginoon. Dumaan siya roon. At pagdating naman sa sinasabi ni kapatid ni Annabel, totoo yun, na sa sinapupunan pa lang, naroon na ang Panginoon. Isang halimbawa dyan in Lucas chapter 1 verse 24, nung si Elizabeth ay mapuspos ng Holy Spirit, nakapagsilita siya ng ganito, sino ako upang dalawin ng Panginoon? Maging ang tatlong maago, nang sila ay dumating sa Israel, sa Jerusalem, hinahanap nila ang bituin. Sinabi nila sa hari, nakita namin ang bituin ng Mesiyas. Naparito kami upang siya isambahin. Alam nila na yung sanggol na yun, Diyos yun. Kaya nila sasambahin. Gabi kay Attorney Mr. Pogi. Hirap talaga no? Kapag ka naging heretiko at kayo'y sulpot lang na iglesia, dadamputin nyo yung mga aral ng heretic gaya ng Nestorian. 2 persona ang Panginoong Jesucristo. Isang Jesus na pinanganak, isang Kristo ng lumaki. Naku, delikado yun.
Basa tayo ng hula na Isayas. Kaya't ang Panginoon din naman ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalagay magdadalang tao. Kung hindi yun dadaan sa isang babae, abay sinungaling to sa Isayas. Hindi pala doon dumaan kay Maria yung yung anak ng Diyos eh. Sabi ni Sword, lapastangan daw yun. Ano daw yun? Salaula daw. Salaula pala si Isaiah. Sabi ni Isaiah, ang Panginoon Diyos ang nagbigay sa akin ng ganun hula eh. Yun na lang kung sino paniniwalaan natin. Malamang kay Sword ako maniwala. Kasi si Isaiah, sino ba yun? Salaula nga daw yun kapag natupad yung kagustuhan ng Diyos na yung isang lalaki ay ipaglilihi ang isang batang lalaki. Ngayon, kailan ba natupad dyan? Ang tanong dyan. Basa tayo, Galatia 4:4. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. Kung yung ipinanganak ng isang babae ay hindi yun yung Kristo, hindi pala pinanganak ng isang babae yung anak ng Diyos. Ay, mali po kayo, Panginoon, sabi ni Sword, tsaka ni Mr. Pogi. Hindi daw po yun yung anak nyo. Pinapakailaman kayo. Naku, lapastangan yun. Basa tayo kung hindi pa ba Kristo yung bata na ipinanganak na yon. Sa Lucas 2:25. At narito ang isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan ay Simon, at ang taong ito ay matuwid at banal at naghihintay sa kaluwalhatian na kaaliwan ng Israel, at ang Espiritu Santo ay sumasa kanya. Talon tayo ng 27. At siya'y napasa templo sa Espiritu at nang dalhin na magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin sa kanya ang ayon sa kaugalian at kautusan. Sino ba yon yung sanggol na si Jesus? Angat tayo ng 26. At siya'y pinahayag ng Espiritu Santo na hindi siya makakakita ng kamatayan bago niya makita ang Kristo na Panginoon. Yun naman pala. Kasi kung hindi yung ipinanganak ni Maria, yun ang Hesukristo, naku, delikado yun. Dahil ayon sa unang 1:22, ito ang mandaraya, ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo. Kaya naman pala, Sis May, bro, be with me. Intindihin na lang natin. Hindi naman natin dinideny na yung isisilang magiging Kristo, no? Magiging Kristo. Pero wala tayong makikita na ipapanganak ang Kristo direkta, no? Si Jesus yun. Even yung sinasabi ng anghel kay Maria, manganganak siya ng bata. Pero alam nila ang kanyang mission sa darating na panahon. Ngayon, para mas maintindihan natin, alam naman natin lahat na si Kristo, nung hindi pa niya tinatanggap ang ministry niya at the age of 31 or 30, kalpintero. Meron bang Kristo na nagkakalpintero lamang? Palagay ko hindi pwede, di ba? Kung Kristo na siya, sa pagkakabata pa lang niya, dapat nagtuturo na siya noon pa. So ano yung bumaba sa kanya nung siya ibinautismuhan? Dagdag na naman, Kristo nang isinilang, may bumaba pang Holy Spirit. Ano yun? Doble-doble? Hindi po pwede. Okay, sasagutin tayo ng AI. AI na ito. Ano, may alam ba yung AI? Sabi niya dito, Jesus became the Christ. Became the Christ, ha? Ano ba kasi ang the Christ? Titulo kasi yan. Kung sa atin sana, sasabihin ko sana, Nihil became the President. Titulo lamang. So may titulo ka, pagkasilang mo, may titulado ka na, may position ka na, pero hindi mo pa ginagampanan. Kung sa panahon natin, presidente ka na, bata ka pa lang, pero wala kang ginagawa, inutil ang tawag. O ngayon, sabi ng AI, Jesus became the Christ at his baptism by John the Baptist around age 30.
AI nang sumagot niyan. Yan din ang aral ng Baha'i Faith. So ano ito? Coincidence? So kahit Katoliko, mga pari, mga pop ang tanungin nyo, ito ang alam nilang sagot. Dapat i-correct nila yan. When the Spirit of God, doon nagsimula, Son of God na pala eh. Then another, may dinagdag na Spirit. When the Spirit of God descended like a dove, and a voice proclaim Him. So may proclaim ang God. So ano yung proclaim na yon? Doon nagsimula yung kanilang covenant. Ikaw ang gagawin ko, anak kita. Doon niya lang nalaman. Anak ko na pala siya. Tapos nung 30 Sabi kanina ni sino yung kanina? Sa laula daw. Ang Diyos, bakit daw ipinanganak sa puwerta yung yung Kristo? Natural, nahayag na nga eh. Nahayag na nga, ipapanganak ng isang babae, isang berhing babae ang anak niya. Bakit hindi binibigyan nyo ng limitasyon ang Diyos? No, kung anong ipinako nga sa krus ang Diyos eh. Ipinako nga sa krus si Kristo eh. Ipinanganak pa kaya? Kaya nga nagkatawang tao ang Diyos. Sabi pa, bakit daw magpaka-karpentero daw ang Diyos? Ay, mababasa din sa Filipos 2:6. Diba? Kahit siya ay Diyos, siya ay nagpakababa. Sabi pa, diba? Para lang sa tao, no? Huwag kayong maging napaka-limitado na pag-iisip nyo. Sabi ng isa kanina, mababasa daw doon, naging Kristo lang daw siya doon sa Matthew 3:17. Ang sabi lang doon, itong aking anak na lubos kong kinalulugdan, wala ka doon mababasa na sinabi na ito ang aking anak na magiging Kristo pa lang. No? Wala ka mababasa doon sa Matthew 3:17. Ang sinabi lang doon, itong aking anak na lubos kong kinalulugdan, wala kang mababasa doon ang aking anak na magiging Kristo pa lang. Doon pa lang sa Isaiah, mababasa nyo na siya ay Diyos. So ano na lang sinasabi doon sa Pahayag 1:8? Na ako ang Alpha at ang Omega. No? Sabi doon, ako ang Alpha at ang Omega. So kung naging Kristo pa lang siya doon sa, nung nabautismohan siya, so paano naging Alpha siya? No? Ayusin nyo yung aral nyo. Basta may masitas lang kayo, kuha dito, kuha doon. Cherry picking nga, sabi pa nga kanina ni Be With Me, theology daw. Theology daw yung aral yung mga Nestorian kayo. Mga heretiko yan ng mga panahon. Nung panahon ng mga unang Kristiyano. No? Grabe kayo magsalaula sa Diyos, no? Kay Kristo, no? Gagawin nyo pang instrument yung Diyos. Pinangako nga sa cross. Dumaan pa kay ang Mama Mary na linaw-linaw naman na ipapanganak ng isang berheng babae, ang Jesus. No? O sasabihin nyo doon sa 3:17, doon pa lang naging Kristo. So paano naman yung ibang verses na tinutukoy na nga siya na Diyos na siya? Doon pa lang sa Isaiah, sako na kayo. Sa Isaiah pa lang, sinako na kayo, tinawag na siyang makapangyarihang Diyos. Sisilang ang aking anak na sanggo sa pamagitan ng iatang sa kanya, balikat, ang lahat ng kapamahalaan, di ba? Malinaw. Tapos naging Kristo pa lang. Okay, ako ulit Alam nyo mga kaibigan, wala tayong makukuhang kaalaman sa tatlong ito, si Annabel at saka si Be With Me at si Aaron. Sabi ng Kawikaan 14:7, paroon ka sa harapan ng taong mangmang ay hindi mo mamamala sa kanya ang mga labi ng kaalaman. Wala tayong makukuhang kaalaman sa tatlong ito. Kasi nga kulang sa turo. No, kulang sa turo. Itong tatlong ito, si Be With Me, si Aaron, at si Annabel, Sabi ng Kawikaan 5:23, siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo, At sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw.
No? Itong tatlong ito, maliligaw ito mga kaibigan, no? Kasi nga, kulang sa aral, kulang sa turo. Hindi nila alam na yung Jesus ay ginawang Panginoon at Kristo. Ito, basahin natin ha. Acts 2:36. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. Yun naman pala. Kaya pala, naging Jesucristo dahil ginawang Panginoon at Kristo si Jesus. Pero yung Kristo, hindi dumaan sa puwerta ni Maria. Di katulad ng Kristo ni Annabel, Kristo ni Be With Me, Kristo ni Aaron sa laula. Dumaan sa puwerta. Anong ginagawa daw sa puwerta? Pambihira naman kayo, ho? Huwag nyo namang ganyanin ng pambihira. Huwag nyo namang ganyanin yung anak ng Diyos, dalisay. Dalisay yan eh. No? Ipinanganak yan sa Espiritu. Ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Ang ipinanganak ng laman ay laman. Ang ipinanganak diyan kay Maria, yung laman, yung pinasukan ni Kristo, yun ang tinatawag na Jesus. Pero pagdating sa Acts 2:36, ginawang Panginoon at Kristo itong si Jesus. Kaya nagkaroon ng Jesucristo. Tandaan nyo yan. Ha? Annabel, be with me. Kulang kayo sa turo, nagmamarunong kayo. Sabi ng Roma 1:22, ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Ayan o, mangmang palang nagmamarunong. Sabi ni Kristo sa inyo, pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag palang tawag sa inyo, no? Laging nagsisipag-aral. Pero kahit kailanman na hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Bakit? Binulag pala kayo ng Diyos ng sanglibutan. Hindi nyo kilala ang Kristo. Sa laula, ang Kristo nyo. Ayun, sino ba ang sumalaula kay Kristo na anak ng Diyos? Ang sumalaula, si Sorsa. Biro mo, kami pa raw ang kulang sa aral. Naghanda bulol-bulol na kanina. Nasabi niya, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. At si Jesus daw ipinanganak sa laman ay sa laman. Si Jesus ba ay pinanganak sa Espiritu? Siyempre, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ba siya sa laman? Siyempre, lalang din ng Espiritu Santo, gawa ng Espiritu Santo. No? Kaya siya ay pinanganak sa laman. No? Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang anak ng Diyos ay ipinanganak sa laman. Ikaw na rin pala may sabi. No? Pinanganak sa laman. Ikaw nung ipinanganak sa laman ng nanay mo, anong proseso? Hindi ka ba dumaan doon sa matras ng nanay mo? Oh. At kaninong dugo ang gamit ni Kristo na pinantubos sa iglesia ng Diyos? Yung ba ay dugo ng Espiritu? Alalahanin mo, may biological mother siya. Huwag mo sabihin yung dugo mo, hindi yung dugo ng nanay mo. Ano ka? Anak sa labas? Hindi kami pwedeng maligaw sa tunay na aral. Sapagkat kami ay nasa tunay na iglesia. At ang tunay na iglesia, ano ba naman ang sabi ng ating Biblia? Siya ang saligan at haligi ng katotohanan. Kami yun. Hindi kami maliligaw sa aral. Malinaw na ituturo ng iglesia na ang Diyos ay nagkatawang tao. 1:14. Naging tao, nagkatawang tao ang Diyos, meaning dumaan siya sa proseso ng pagiging tao para maging tao. Diyos na nagkatawan tao, natural Diyos yun. Pagpasok niya sa sinapupunan ni Maria, hindi nawala yung divinity doon.
nandoon yung pagka-Diyos. Diyos ang dinadala ni Maria na totoo at tao din namang totoo. Kaya nung isilang yun ni Maria, maging ang mga pantas na buspos ng Espiritu, sinamba ang sanggol na alam nilang Diyos. Yun, ako na. Magandang topic ulit ito. Kasi nga naawa ko sa mga kaibigan natin na hindi nila maunawaan na pumasok na nanahan ang Kristo nang may gulang na 30 kasi nga wala sa masama ang makakaunawa. Ngunit silang mga pantas ay makakaunawa. Kaya hindi nila maintindihan yon. Magbasa man sablay pa sige, tutuloy natin doon sa pinag-uusapan natin. Alam nyo, kung susuriin natin ito na Juan 3:6, ang pinanganak nga ng tao, kasi yung tao laman yun eh. Direkta na tayo sa tao kasi yung laman tumutukoy yun sa tao. Ang ipinanganak nga ng tao nga. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Yung espiritu tumutukoy sa Diyos. Ngayon, kung ang ipinanganak ni Maria ay Diyos, hindi mangyayari yon kasi sasablay dito. May kukontra ito sa talata. Kung ating iisipin, kung may isip man kayo. Kasi magbasa man kayo, hindi man kaisip kasi nga, wala sa masasamang makakaunawa eh. Sabi doon sa Mateo pa, kaya sinasalitaan kayo ng talinghaga ni Kristo eh. So itutuloy natin kasi baka maubos na agad ang oras eh, kasi mahaba pa. So ang ipinanganak ni Maria ay laman yun. Wala doon ang Kristo sa loob na yon. Yung sinasabi nyo na halimbawa, bakit may sa Pilipos, bakit sa Isaias, bakit sa Mateo sinabi na yung anak na isinilang na sinabi na pag nakita ko na kunin mo na ang lingkod mo. Kabuuan yun. So doon sa pinahiran siya doon na sa may edad siya doon na yun ang hinahalala siya na sinabi ng ama, ito ang sinisinta kong anak, siya inyong pakinggan. Pinakilala siya, hinahalala siya doon. Kasi hindi naman siya pinakilala ng ng amay. Wala naman sinabi ng ama na ikaw ang sinisinta kong anak nung simula pa ng bibi pa. Pag may mga propesya kasi yun eh. Yun ay kabuuan na doon na sinabi ng ama na mismo nagsabi doon. Kaya wala nga sama-sama makaunawa. Kasi nga antikristo yan eh. Kung sa mayroon pa kasi may yung kasi doon kasi yung Kristo nyo nasa loob na ng tiyan at may katawan na, yun ay delikado yan. Delikado yung paniniwala. Basahin natin ang sabi ni Juan. Sa Juan 4, kasi bitin na eh. Sabi dito, dito yung nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritu nagpapahayag na si Jesus Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Yun ang sa Diyos. Ikayo nagpapahayag kayo, may laman na eh, sa loob eh. Ang pinapahayag namin, naparito, galing sa langit, bumaba sa ilog ng Hordan at dumaat nanahan sa kanya. Ikayo, nagpahayag kayo, may laman na eh. Kaya antikristo kayo. Basahin natin ang unang Juan, mabot. Sapagkat pati oras ayaw makisama sa mga antikristo. Bagamat ito yung mga nasa maling aral, gaya ni Jules at saka ni Rango, kaibigan ko pa rin yan. Alamin natin sa Christian Dictionary History kung saan galing yung paniniwalang yan. Ang paniniwalang o aral na si Jesus ay naging Kristo pagkatapos ng kanyang bautismo ay pangunahing naiuugnay sa ilang mga partikular na pananaw o grupo ng kasaysayan na hindi pangunahing teolohiya ng mga unang Kristiyano. Yun naman pala. Tinatawag silang adoptionism. Ito ay isang sinaunang theological na pananaw na itinuturing ng mga irehe o maling aral. Naku, bukod sa antikristo na maling aral pa, irehe pa na nagtuturo na si Jesus ay isang ordinaryong tao lamang nung una at ang kanyang bautismo sa Ilog Hordan, inadapt siya ng Diyos at binigyan ng banal na kapangyarihan.
Ay labag na sa Galatia 4:4 talaga na isinugo ng Diyos ang kanyang anak at isisilang ng isang babae. Labag na labag. Oh, inadapt lang pala sa aral nila eh. Ito ay pangunahing aral ngayon ng Kristiyano na matatagpuan sa mga grupong Saksi ni Jehovah. Ang grupong ito ay nagtuturo na si Jesus ay naging Kristo sa kanyang bautismo. Ayun naman pala eh, Antikristo rin pala pinagkuhaan ng aral. Alam naman natin ang Saksi ni Jehovah hindi sumasamba kay Kristo kasi anghel lang. At sa isang grupo na tinatawag na ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw o sa kilalang tawag na Church of Christ of Latter-day Saints, Mormon. Kaya naman pala ganito yung aral ng mga kaibigan natin. Kaya Jules, hanggat maaga pa, Bro Rango, totally kayo naman ay walang mga denominasyon, kolorum kayo. Basa-basa rin ng Biblia, wag nyo ko kontrahin yung proseso ng Diyos. Sinabi nga, ipapanganak ng isang dalaga. Kinokontra nyo, masama yun. Kaya sabi sa unang 1, 2:22, ito, ang mandaraya, ang tumatangging si Jesus ay siya ang Kristo. Ito si Jules, si Rango, ang Antikristo. Yun pala, oo. Ayan ayon sa Christian Dictionary History, yung aral na yun na naging Kristo lang siya pagkatapos bautismuhan, sa unang mga Kristiyano, tinuri ng mga erehe yun at maling aral. Ngayon, dala-dala ng mga Saksi ni Jehovah at Mormons. Doon pala galing yung aral nitong dalawang kaibigan natin na to. Bukod sa ligaw, ligaw na ligaw. Grabe. Ikaw naman, Dirigma. Patay tayo dyan. Naligaw ata si Kuya. Si T.R. Mandirigma, The Revealers, Ibander. Okay, next na. Next. Wala, dami account lang ata yun. Yung sword, yung TR na yun. Iyon, salamat viewerista. So saan ba tayo? Pagka Diyos ni Kristo, no? Ayan. At maliwanag naman na talagang si Kristo talaga ay mula pa nung umpisa ay ginawa pa lang ang sanlibutan, ang mundo ay kasama na siya ng Ama no? Maliwanag naman 'yon sa Kawikaan. Tapos doon naman sa Genesis 1:26 na sinabi doon at sinabi ng Diyos, lalangin natin, no? Ibig sabihin 'yon, may kausap talaga ang Diyos Ama doon. Hindi naman natin pwedeng sabihin na anghel yung nakausap niya doon, no? Kundi ang kausap niya doon yung kanyang anak mismo, yung kanyang bugtong na anak, no? Maliwanag. Kaya kasi kung halimbawa sasabihin natin hindi pa eksistado si Kristo sa panahon ng Lumang Tipan, dapat ang sabi dapat ng Panginoong Diyos, lalangin ko ang mundo. Wala namang ganoon kundi ang sinabi, lalangin natin. Ayun. So, ano pang sinasabi kong iba? At ngayon, papunta na tayo dito sa pagkapanganak ni Kristo sa laman. Sa Mateo 1:23 na sinasabi doon, ang pagkapanganak nga kay Kristo Jesus ay ganito, nang si Maria ay maglilihi, sabi doon. At siya ay magdadalang tao, di ba sinabi doon? Yung sinasabi ng talatad na yon, yun yung tao na inihanda kay Kristo
para suguin dito sa mundo. No? Just 5 ng Hebreo. Maliwanag yan mga kaibigan. Kaya kaya mga kaibigan, talagang si Kristo talaga hindi talaga totally tao, kundi siya ay nagkatawang tao, no? Juan 1:14, maliwanag 'yon. At nagkatawang tao ang berbo. 'Yon, maliwanag. Kasi kung halimbawa sabihin natin hindi si Kristo yung berbo na 'yon, sino yung nagkatawang tao na berbo? Alangan sino naman 'yon kung hindi natin tinatanggap o na hindi 'yon si Kristo. Oh. Alangan sino naman 'yon, 'di ba? So, 'yun lang siguro at kain ko lang, tapos lang ako kumain. Maraming salamat, host. Thank you. Yun lang aking payag. Tanungan na Tanungan na ba? Go ahead. Tanungan. Ano na kung tatanungin si Annabel? Sa pagbubuntis ni Maria, may mababasa ba tayong Kristo doon sa talata? Yes or no? Panginoon. Hindi, Kristo ang tinatanong. Ano ba tawag Sa Mateo. Sa Mateo. Sa ano? Anong Mateo? Alam mo yun? Oo. Panginoon na. Kung yung tanong niya kung yung dinadalang tao doon sa Mateo, nagdadalang Kristo ba? O Panginoon na mababasa mo doon, hindi Kristo. nagdadalang Kristo. Hindi Kristo. Talo na, mamin. Si Bruero naman. Si Bruero naman. May tanong ako sa'yo. Wait lang. Okay. Sige. Tanong ko sa'yo. Sir. Tapos yung kami naman May tanong ako sa'yo, sir. Sir, may tanong ako sa'yo. Sa Ano ba? ngayon Kala ko ba ba na nasa katatanungin loob na? ng tiyan ni Maria doon ang nagkatawang tao, si Kristo? Wait lang, huwag kayo mag-usap. Hindi ako sangayon doon. Anong ginagawa niya doon? Anong ginagawa niya sa loob? Kala ko ba magtatanong sa akin si John? Oh, sige. Dali na. Ito naman. Kami naman magtatanong. Kanya sa loob. Nyo. Jules, ano tanong, Jules? Kami naman magtatanong pagkatapos. After niya ako tanongin si May, ikaw naman magtanong kay Jules. Sige. Ginagawa sa loob. Ano tanong, Jules? Anong ginagawa sa loob? Nagpapahinga. 1:14, ang berbo ay naging laman. Ayun. Tuwang-tuwa ako rito kay bro. Hero sa... Tanong. Wala, sinapian ng mga antikristo. Sila. Hindi kami kayo makamubudyan sa ginasa. Pambira to si Aaron, no? Ay, may talata Anong ginagawa ni Kristo doon sa loob? Anong ginagawa? At tanong kung anong ginagawa? niyo doon? 9 months yun, ha? 9 months pinagbuntis. Anong ginagawa niya? Hindi, ang tanong kung anong ginagawa. Ang salita ay naging 9 months siya laman. nagantay. Ayun, yun ang sagot. Ang lumabas. Ang sagot kasi, Aaron, ang tanong kasi, kung anong ginagawa sa loob, kasi 9 months siya doon naghihintay. Dahil wala sa Biblia, tanong mo, sasagutin ko sa mga talata. 1:14, ang salita ay naging laman. Ayun, next question. Di na. Ibig sabihin ba, Tayo naman Aaron, dumaan sa puwerta yung Kristo mo? Magtatanong. Sige, be with me. Ikaw muna magtanong. Nakadalawa na Sige, sila. ikaw naman muna, be with me. Ako magtatanong, no? I-reverse psychology natin to, Sister May, no? Okay. Nang bautismuhan ba ni Juan si Jesus at buwa ba ang Espiritu sa inyong kalapati? Meron ba doon nasusulat na sinabi na ngayon na bautismuhan ka na, ikaw na ngayon ay Kristo? Ayun. Mayroon ba verbatim, letra por letra? Yung tanong kasi wala sa Biblia. Meron. Wala sa Biblia. Wala sa masama kasi mga Talata, kakawin. sa Biblia. Tek yan. Meron. Sinabi. Meron yan, pero wala sa masama mga kaunawa, bro. Di ba? Sabi ni Serge wala, sabi ni Mr. Pogi meron. Naglaban yung parehas ng Antikristo. Wala akong sinasabi, sabi ko mali. Yung sinabi ni Bro Sod, wala sa tema. Kasalungatan yung parehas. Ito. Wala sa tema. Yung sinasabi niya, wala sa tema. Out of topic yung tanong. Out of topic daw dahil butata.
No? Kanina Yung tanong niya, kahit yun ang maghihigit sa mga bagay na nasusulat. Sandali. Kanina Meron. tinatanong ko ako kung may litra bang mababasa doon ng pinanganak daw si ang Panginoong Kristo may mabasa daw na Kristo. Natural, wala kang mabasa doon na pang-anak Kristo. Wala pala. Wala na. Talo Kung na. binautismuhan Talo siya, na siya na, Ben. doon niya sinabi. Talo na siya na, Ben. Sako na. Sako na siya na, Ben. Wag mo na, manahimik. Sako na siya na, Ben. Wala palang mababasa ang Kristo. Ngayon, manahimik. Ngayon, Diyos ang nagsabi. Ngayon, tinatanong kayo ni Biwit. Doon, nung nabautismuhan ang Panginoon sa Kristo, may mabasa ba kayong Meron. sinisinta kong anak, ikaw ay naging Kristo? Meron. Mayroon daw, sinihil ang sasagot. Sige, Sagot, mayroon daw. Meron. Mayroon daw. Ito, babasahin ko ha. Basahin niyo Sagutin ni Neil malinaw. Babasahin ko. Hindi ko lang tanong daw. Nang bautismo ang ni Juan ni Jesus at buwa ba ang Espiritu sa anyong Sige, basahin mo yan. kalapati? May bababasa Okay. ba kayo verbatim, letra por Yes. letra? Sinabi ng Espiritu, ngayong nabautismohan na kita, ikaw ay Kristo na. Yes, meron. Sige. Sige, basahin. Ano yan? Sige, latag ang talata. Ayan. Sa Matthew 3:16 to 17 at sa Mark 1:9 to 15. The Gospel described the Holy Spirit descending on Jesus as a dove, accompanied by a divine voice, may nagsalita, declaring Him, my beloved Son, meaning Christ. Asan? My beloved Son. Dagdag. Ang ibig sabihin ng my beloved Son, Christ. Dagdag. Conclusion. May Christ Bible is ba doon mabasa? anointed one. Walang Meaning to nabasa. say, Walang nabasa. my beloved Son. Hindi, dinideny nyo yan? Na beloved Son ang sinabi niya? Isang antikristo na lang nandito. Nag-iisang anak? Dagdag, It sinihel. is, Dagdag. Son, hindi dagdag yan. Declaring. Wala naman sinabi. Declaring Him. Nagdagdag kasi na, be with me, next question na, nagdagdag lang. So, hindi nyo tinatanggap na yung sinabi niyang, di bro, dinideny nyo ba? Bro, Walang nabasa, dinideny dagdag. nyo ba? Kasi may binasa ko eh. So, ganito lang walang ang tanong ko nabasa, sa inyo. dagdag. Hindi, wag mo Walang sabihin yung nabasa. walang binasa. Ako magbabasa ni Kasi nagbasa ako Hindi eh. namin hindi dinideny na ang Okay, ngayon, ito. Wait lang. pero wala ka May tanong lang ako. Wait lang. Ako, dinagdagan mo eh. Sabi mo may Christ Wait mababasa. lang. Ay, Kristo. Wait, May Christ. Ako magbabasa. pakinggan nyo muna ako. Wait lang. Okay. Ang sabi, may nagsalita. At sinasabi niya, declaring Him, my beloved Son. Ang salitang my beloved Son ay hindi ba katumbas ng Christ? Sagutin niyo. Yes or no? Dagdag lang, walang nakasulat. Hindi. Bakit takot kayong sagutin? Sabihin niyo lang. Mali. Sabihin niyo lang. Invento. Mali. Invento. Ang hirap talaga. Galing pala sa Jehovah's Witness sa Mormonsong Aral. Kopya-kopya. Walang dagdag yan. Dagdag. Ang Christ is salitang Aramaic, no? Na ang kahulugan, the anointed one. Ano ba ang kahulugan ng another term ng anointed one? My beloved Son. Ang tanong, kung may binanggit ka dyan, yung binautismo na kita. Kaya nga, tinanong si Kristo. Ang tanong kay Kristo, ikaw ba ay anak ng Diyos? Yes, ako nga. Ano ngayon yun? Sinabi ba niya Kristo? Nagsalitang Kristo. Ayaw magpasalita. Hindi, tinatanong si Kristo. Tinan mo yung policy ni World Idea Policy yan, no? World dalawa Idea na lang kayo, Policy yan. antikristo. So, itinay nyo ba? Ang kahulugan daw ng Kristo ay my beloved Son. That is World Yes. Idea Policy. Okay, so ano ang ibig sabihin niya? Okay, sige. Ipagpalagay natin na mali ang sinabi ko. Ano ang ibig sabihin ng Diyos nung sinabi niyang may beloved Son? Hindi pagpalagyan natin mali sinabi mo, talagang mali. Mali ang sinabi ko na ang kahulugan ng beloved Son na sinabi ng Diyos ay Christ. Mali? Sabihin nyo lang, sagutin nyo lang kasi magiging anti-Christ kayo pag sinagot nyo. Sagutin niyo muna. Walang nabasa. Sagutin nyo! Ganito lang.
Walang nabasa. Ako yung magmumukhang antichrist pag Ay, sinabi totoo, nyo na... totoo yun, Neil. Oo. Walang tutol doon. Walang kayong tutol. Bilabid sa... Huhulihin ko kayo dyan. Huwag kami tutol dyan. Sige. I-search natin, ha? My beloved son, Jesus lang, referring in to the Jesus. Bible, A divine religion is created for it Jesus. means Wala ka mabasa Christ. siya na Ito. Ha? Ito. Yes! Sabi niya, ay! Tinanong ko siya. My beloved son, Bilabid sa... in the Bible, referring is it mean Christ? Tinanong ko ang Walang ay. Ang sagot niya, yes. Walang In the Christ. Bible, when God calls someone, my beloved son, Layo na ni. especially in the New Testament, Layo. Sabi mo ay, meaning ng Christ, ang kahulugan ng Christ ay my beloved son. yes, anointed. Patunayan mo ngayon sa maglatag ka ng standard reference na ang ibig sabihin ng Christ o yung definition ng Christ ay my beloved son. Okay, sige. Pag napatunayan ko,